Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanyang mga alagad at ang sabi, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inuutos ni Jesus ng lahat ay makaupo ng pulo-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog nang tipunin ng mga alagad ng lumabis na hati-hating tinapay at isda. Nakapuno sila ng 12 bakol, sa mga nagsikain 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang hapon? Mapapansin natin, mga kapatid, na kapag ang Panginoon ang nangusap, marami ang tumutugon. Kapag ang Panginoong Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang nangusap, marami ang sumusunod. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, marami ang sumunod kay Jesus. Bakit? Marahil dahil siya ay gumagawa ng milagro. Bakit marami ang sumusunod sa Panginoon? Marahil marami ang naakit sa kanyang pananalita. Bakit maraming sumusunod kay Jesus? Dahil sila ay nakakakain. Pero ngunit, mga kapatid, marahil marami ang sumusunod sa Panginoon dahil nakakaramdam sila ng malasakit at pagmamahal kay Jesus. At yan marahil ang pagpapaalala sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Marami sa atin ang tumutungo sa simbahan na ito, hindi lang dahil nakikibagay tayo sa panahon,
Hindi dahil piyesta lamang. Bagkus marami sa atin mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap, makipagsiksikan, nagsusumikap, makahawak sa lubid, nagsusumikap, makahipo sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, dahil ramdam natin ang malasakit at pagmamahal ni Jesus. Ang pagka-Diyos ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang Diyos na tunay na makapangyarihan. Bagkus kalakip sa kapangyarihan ng Diyos, kalakip ng kapangyarihan ng mahal na pong Jesus Nazareno, nandoon yung kanyang malasakit at pagmamahal para sa ating lahat. Sa atin pong ebanghelyo, napakarami pong sumusunod kay Jesus. Kaya ano ang sabi ng mga alagad ng Panginoon, pauwiin na po natin para makabili sila ng makakain. Ngunit anong tinugon ng mahal na pong Jesus Nazareno? Tayo ang magpapakain sa kanila. Tayo ang magbibigay sa kanila. Ibang pag-uugali ng mga alagad kay Jesus. Ang mga alagad, bahala na po sila. Pero pinaparamdam ni Jesus, huwag kayong umalis. Ako ang bahala sa iyo. Di ba mga kapatid, ganun ang tunay na malasakit? Yung malasakit na hindi mo pababayaan ang taong iyong minamahal. Yung malasakit na hindi mo iiwan yung taong iyong minamahal. At yan marahil ang pagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Na ang kanyang pag-ibig sa atin ay tunay at wagas dahil puno ito ng pagpapalasakit. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, akala mo walang nagmamalasakit sa iyo, kung akala mo lahat ng mga tao iniwan ka na, pinabayaan ka na, tingnan mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil sa kanyang pagpasa ng krus, pinapaalala niya ang kanyang pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig sa iyo, puno ng malasakit. Kaya nga, kung puno ng malasakit ang pag-ibig ng Diyos, sa atin pong ebanghelyong napakinggan, meron lamang silang 5 tinapay at 2 isda. Pero ilan ang napakain? 5,000 kalalakihan, hindi kasama ang mga babae at bata. At nung pinagtipon-tipon ng mga tira-tirang pagkain, nakabuo sila ng 12 bakol. Bakit? Dahil tandaan mo mga kapatid, nag-uumapaw lagi ang grasya at pag-ibig at malasakit ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil mga kapatid, kagaya nga ng sabi ng grupo ng mga El Shaddai, kapag nagbigay ng pagmamahal ang Diyos, ito'y laging siksik, liglig, at nag-uumapaw. Dahil ang pag-ibig sa atin ng Diyos, wagas. Ang pag-ibig sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na malaki. Ang pag-ibig sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, tagos at puno ng malasakit. Kaya anong hamon sa atin mga kapatid? Kung ganoon na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ano ang hamon sa atin? Hindi lang ibalik ang pagmamahal sa Diyos. Bagkus ang tunay na pagmamahal sa Diyos, napapakita din sa pagmamahal sa ating kapwa. Baka nga lapit ka ng lapit, punta ka ng punta dito sa simbahan ng Quiapo, hawak ka nga ng hawak sa imahen ng mahal na pong Jesus Nazareno.
pero hindi ka naman marunong magmahal ng iyong kapwa, hindi tunay na pagmamahal iyon. Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos na ipapakita sa iyong pagmamahal at malasakit sa kapwa. Kaya nga mga kapatid, dapat ang mga deboto walang makasarili. Ang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi mayabang. Ang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi makasalanan. Ngunit ang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, na nagmamahal kay Jesus ng buong buo, ay dapat may malasakit sa kapwa. Sa madaling salita mga kapatid, ang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi dapat sinasarili. Ngunit ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ibinabahagi. Ang malasakit sa atin ng Diyos, dapat magkaroon din tayo ng malasakit at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng napakalaking pagmamahal sa atin ng Diyos at ang kanyang pagmamahal ay puno ng malasakit. At kung puno po ng malasakit ng pagmamahal ng Diyos, hamon sa atin, magmahal at magkaroon ng malasakit kagaya ng sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.